title ng sermon po ngayon ay How to Overcome Foolishness and Stop Being a Fool. Mahirap pong gumawa ng mensahe kapag mayroon pong event. No, kasi minsan hindi naman contradict. Kumbaga, ang hirap, alam mo, kagaya ngayong Father's Day, tapos may gustong mensahe ang Panginoon na ipahayag. So, naalala ko, ganun din nung Mother's Day. Naghahanap ako ng mga sermon title. Paki-zoom nga ng konti yung mga title. Ito yung mga title na nakita ko sa Mother's Day. The Heart of a Loving Mother, A Mother's Prayer, Three Faces of a Godly Mother. Akin na yan, yung three faces na yan. Fruit of Her Love, Strengthened by the Lord, Hope in Mother's Arm, kasi makikita mo dun comfort, assurance through a mother's embrace. Tapos legacy of faith. Tapos a mother and God's grace. Serving family, serving God. Mother, pillar of home. Ganda, di ba, ng mga title. Tapos, yung tinignan ko naman yung sa Father's Day. How to be a better father without the remote. Silent dad, sleeping dad, awake God. The grill master versus the real master. Dad knows best sometimes. Strong arms, weak Wi-Fi. From driver's seat to prayer seat. Dad jokes, God's truth. Fixing cars, fixing hearts. Provider, protector, priest. Fatherhood, the toughest job you ever loved. Nakita niyo yung difference? Pagdating sa Mother's Day, ang gaganda ng title. Pagdating sa Father's Day, yung mga title ng mga sermon, parang How to be a better father, di ba? Parang ang unfair, no, pagdating sa mga katatayan, no? Kasi kailangan daw top pag mga tatay, no? Sleeping dad, awake God. Imagine mo, yung mga ganong title, di ba? Tapos, binursus pa sa real master, yung grill master, di ba? Dad knows best sometimes, di ba? Imagine, strong arms, weak Wi-Fi, no? Parang walang ka-spiritual yung datingan, no? Ayan, driver seats to prayer seat. Tapos yung binabash pa yung mga dad jokes, no? Meron ako nakakitang dad joke, sabi daw nung tatay, grabe daw yung grace ng Panginoon kay Jonah. Bakit daw? Meron kasing dalawang pwedeng labasan si Jonah. Pero lumabas siya dun sa mas makikita mo yung grace ng Panginoon. Nakuha. Di ba? Mga dad jokes, mga corny jokes. Ayan. Pero, ayan. Fixing cars, fixing hearts. Di ba? Magaling magmekaniko yung mga tatay. Tapos, gumawa ng sasakyan, di ba? Ng mga motorsiklo o magmekanik ng buong bahay, no? And then, pagdating sa mga fixing hearts, no, medyo, may question doon, no? So, sino ba yung mag-fix ng heart? Si Lord. Ayan. So, provider, protector, priest. Pero pagdating sa, provision, di ba? Alam natin, ginagamit talaga ng Diyos yung mga katatayan to maging provider, di ba? Instrument, maging protector. Ang pinaka lang dito is yung pagiging priest. Kasi hindi lahat ng tatay nadadala nila yung family nila sa Panginoon. So, ayun, di ba? Sinasummarize ko lang ha. Fatherhood, the toughest job you ever love. Yeah. Di ba, napakahirap din talaga maging tatay, no? Kaya sa mga katatayan, saludo kami sa inyo. Lahat tayo, pag makita tayo ng mga katatayan, gaganon tayo. Salute natin sila, no? So, mahirap talaga, no, maging tatay. At saka, naalala ko, hindi ko maaalala yung pinaka-eksaktong kwento. But then, yung, ewan ko kung paano ko makakwento. Sa kulungan daw, yung mga nakakulong daw doon, pag Mother's Day, pinagagawan sila ng letter. And then, gumagawa sila mga cards, tapos pinapadala sa mga, nanay. Tapos, pag Father's Day naman, walang nagawa ng Happy Father's Day, no? So, minsan neglected talaga yung makikita na parang kasi kailangan malakas kapag tatay ka, no? So, nane-neglect sila, hindi sila napapansin, hindi siya masyadong na-appreciate kasi kailangan matatag ka, hindi ka dapat yung mahina pag sinabing ka tatay, no? Kasi parang naging culture sa atin
kapag lalaki ka, kailangan matatag ka, malakas ka. But then I realized, habang nagsisimula yung ministry ng Send the Light, McFriends pang ano nun, ang tawagan, McFriends of Jesus. Mas nauna kasing campus ministry kaya sa church. So, yung McFriends, yan, nakita ko doon, grabe pag nagtitipon, nag-prayer circle, nag-worship, no? Grabe yung mga, kung sino pa yung mga lalaking lalaki, mga mukhang sanggano. Kasi wala pang glory na masyado eh. Wala pang glory. Yung mga itsura talaga, mga bago pa talaga lahat, no? So, kung sino pa yung mga ganon, yung nagbubuhat ng 24 na upuan na monoblock, di ba? Grabe umiyak sa Panginoon. Sabi ko, talaga palang, sa Panginoon, lalabas talaga yung emosyon mo. 'Di ba? Kahit lalaki ka, sinabi dapat hindi ka umiiyak, 'di ba? Ganon yung mga sinasabi. Pero kumbaga na-train tayo sa mundo. Pero we all know meron tayong Father in heaven, 'di ba? Who art in heaven. Talagang doon tayo nakakaiyak, 'di ba? Doon tayo talaga nakakapanalangin ng mga dapat nating ipanalangin. Before we continue yung ating pinag-uusapan, kakanta muna tayo ng anong kakantahin? Yan. You're my glory and the lifter of my head. Yan. So, mag-worship tayong lahat. The lifter of my head. You're the glory. Lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me. The glory and the lifter of my head. Your glory and the lifter of my head. Your glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me. The glory and the lifter of my head. Your glory and the lifter of my head. Your glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me. The glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, shield for me. The glory and the lifter of my head. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you are awesome, God. Wonderful, miraculous God, eternal Father, Heavenly Father, we thank you. We thank you sa mga oras na to, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kinakatagpo mo muli. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat buhay ng naririto, ng mga nakikinig, gayon din sa mga nakikinig, Panginoon, sa Facebook Live, mga nakikinig, Panginoon, sa replay ng sermon na to. Maraming salamat, O Diyos, Panginoon, at lahat kami ihahanda mo, Panginoon, kung saan, Panginoon, tatanggapin namin ang mensahe mo ng buong buo. Ihanda mo ang aming puso't isipan, ang aming mga tainga, Panginoon, ang aming mga buhay, upang sa gayon, ang mga mensahe mo, Panginoon, ay magrema, Panginoon, sa aming buhay at magkaroon ng application. May bahagi namin ito, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, na aming nakakasalumuha sa araw-araw. Maraming salamat, Ama, sa mga gagawin mo, Panginoon, kamangha-mangha. Patuloy kang manahan, Banal na Espiritu, upang sa gayon maunawaan namin ng malinaw, maayos, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, at ang kalooban mo ang maganap, Panginoon, sa aming mga buhay. Inaalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.
Yan. Kanina pinag-usapan natin yung mga title ng sermon ng Father's Day. Baka, ano to, baka sabihin nyo, ano ba yan? Di ba? Ang title ay How to Overcome Foolishness. Pang Father's Day ba to? Yan. And Stop Being a Fool. Patama ba to sa mga tatay? Hindi naman, no? Para sa ating lahat, no? Na minsan dumadaan tayo sa mga foolishness, ng mga decisions, foolishness sa buhay, no? So, kailangan ma-stop na natin ito, no? Na hanggang dito na lang yan at hindi na natin dadalhin sa kinabukasan. Sabi po sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Yan. So, one of the most painful statement anyone could ever hear is this, you fool. Di ba? Minsan, kahit biru-biruan lang, tatawa ka pero masakit, no? Imagine hearing these words from God Himself. Si Lord mismo magsabi, you fool, mga mangmang. Si Jesus, di ba? Tinasabihan niya yung mga disciples, mga mangmang, mga tinasabihan niya mga tao, di ba? So, nire-rebuke niya. No, kasi minsan, kahit gaano ka ka-close kay Jesus, yung attack ng kaaway, nagiging full ka pa rin, di ba? So, kinakailangan nating gisingin tayo, no? Para um, ma-overcome na natin yung mga foolishness na mga ginagawa natin. Many people think foolishness is merely a lack of intelligence. But according to the scriptures, foolishness is not intellectual problem. It is a spiritual problem. No? Makikita natin kasi akala ay kailangan mag-aral mabuti. 'Di ba? Hindi naman sa ganoon, no? According sa scripture, problema siya spiritually, no? The Bible teaches that a fool can be educated. May mga educated fool, 'di ba? Pwede rin sila maging wealthy, maging talented, maging successful, no? Yet still mamumuhay sila in foolishness because number one, they rejects God's word. Nire-reject nila yung salita ng Diyos. Diba? Sabi nga sa Psalms, the fool has set in his heart, there is no God. Diba? Maraming nagsasabi, diba? Kagaya kagabi, nagbabasa ako, meron kasing page na ano niya, binablog niya yung pag-share niya sa jeep, sa bus, kung saan, di ba? Tapos may nag-comment, sabi, hindi naman yan totoo yung mga sinasabi mo. Gaano ka kasiguradong accurate yung Bible, no? Tandaan natin sinabi sa Psalms, di ba? The fool hath said in his heart, there is no God. Sinasabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. Di ba? Wala daw Diyos, no? So, maraming ganon, no? Pero kapag tinanong mo kung yung educational background nila, mataas yung pinag-aralan. No, pero sinasabi nila sa puso nila, walang Diyos. No, imagine, maraming ganun tao, no? Kaya nga napapapraise God ako sa Send the Light Ministries kasi ang daming intellectual na tao, no? Ang daming matatalino. Yet, no, yung obedience nila sa Panginoon, di ba? Sumunod sila, no? Ibig sabihin, hindi naman hindi naman sukatan lang ng talino, no? So imagine, marami din akong kilala hihingi na ako ng tawad doon sa mga tatamaan, no? Marami na akong kilala doon sa nung una pa lang ng Send the Light Ministries o ng Mac Friends of Jesus, doon pa lang sa Mission House or sa Lola Bebes, no? Doon pa lang sabi ko, ano ba tong mga pumapasok sa isip ko lang ano ba tong mga pumapasok sa church? Hindi matatalino. Ganun yung sinasabi ko noon. No? Bakit di sila matatalino? No? Yun, kaya nga humingi na ako ng tawad kasi baka mapapanood nila to. Diba? Alam nyo na kung sino yung mga yun. Sabi ko, bakit di sila matatalino? Kasi ang daming napasok na section nun Yung goal nun na lahat ng section mapasok, nangyari. No? So, that time, labas-pasok, sabi ko, bakit ganyan? Nagbo-boxing sa labas ng church. Alam niyo yung biro-biro ang boxing, mga ganon. Tapos, naglalaro kung saan-saan. Bakit di sila matatalino? Ganon, walang mga intellectual na tao. Tapos, eventually, nagulat ako, kasi faith comes by hearing, kakarinig na ng word of God, tumalino.
'Di ba? Naging maayos yung mga itsura, 'di ba? Yung mga itsura talaga nila, itsura talaga, 'di ba? Pag tinignan niyo yung mga album ng mga una, makikita niyo, ha? Ganito pala itsura nila, 'di ba? Kasi iba doon mga naging pastor na ngayon, 'di ba? Kaya humingi ako ng tawad. Ayan. Yan. So, imagine, wala namang wala namang masyadong ano, hindi sila masyadong magagaling, pero dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, gumaling sila. At grabe, no? Kaya matatawag ko yung mga knowledge nila ngayon, yung mga nagagampanan nila sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga workplace nila ngayon, no? Yung mga testimony ng buhay nila. Naniniwala ko supernatural yun eh. Kasi may divine intervention. Kasi nakita ko sila nung umpisa na hindi talaga sila gaganon, no? Kaya grabe yung ginagawang transformation ni Lord. Hindi naman din ako, kahit naman ako, hindi naman din ako magaling, no? Hindi rin ako matalino, hindi ako pala aral, no? Tamang makapasa lang ako, ganun ako sa school, no? Pero kada kada pag-aaral mo ng salita ng Diyos, hindi pwedeng humiwalay yan eh, no? Kaya sabi ko nga sa Panginoon noon, Lord, nung nagtuturo na ako, mga first week ko sa PL mo, nagtuturo na ako. Hindi ko alam kung paano ituro yung subject na ituturo ko. Akala ko programming code lang. Yung nga pala, may math nga pala yun. Eh, hindi yung magaling sa math kasi sabi ko nga, di ba, tamang makapasa lang ako. No? So sabi ko, Lord, paano kita ituturo sa kanila kung hindi ko kaya ituro to? Alam nga, turuan ko lang sila ng Bible. Sabihin, magaling lang ako sa Bible, pero dun sa subject, hindi. Ayoko naman ng ganong, sabi ko, turuan mo ko kung paano ituturo to, para ituturo kita sa kanila. Kasi kung hindi kita ituturo. Nakipag-deal ako sa Panginoon. So nagulat ako, natutunan ko siya. Sabi ko, ganun lang pala siya kadali. Yung mga hirap na hirap ako nung nag-aaral ako, sobrang dali na nung nagtuturo na ako. No, sabi ko, ay eto supernatural talaga to kasi hindi natural yung kung paano ko siya mabilis matutunan. At hindi rin natural kung paano maituturo sa isang buong section na lahat sila magsosolve ng math. Wala nagkokopyahan. Di ba? Divine intervention talaga yon. Kasi kung paano, sabi ko, Lord, ituro mo sa akin kung paano ituturo sa kanila. Di ba? Imagine, lahat ng estudyante mo sa isang section, hawak ko 10 section. Lahat yung wala nagkokopyahan. No? Kasi, marunong sila mag-solve lahat. Naturuan ko sila according kung paano pinapaturo ni Lord. Kaya sabi ko, grabe, yun. Di ba? Lahat sila nakayuko. Kumbaga parang makikita mo na lang doon, parang maiiyak ka na lang, ay, may ganito pang mga estudyante na lahat nagsosolve. Di ba? Tayo nga takot tayo mag-solve ng math, di ba? Imagine doon, naglalaban pa. Sabi ng isa, hindi, 5 ang sagot. Hindi, 6 ang sagot. Di ba nga sabi ni sir, ganyan, naglalaban pa. Nung time na yun, nung nag-aaral ako, pag may naglalamang dalawa kong classmate na magaling, yung isa 5, yung isa 6, tapos sagot ko 1,000. Di ba? Sabi ko, hindi ako pero doon nakita ko, sabi ko, naging competitive lahat. Sabi ko, Lord, ibig sabihin, kung tinuruan mo ako kung paano silang turuan, ready na sila. No? Kasi kaya nilang tanggapin yung word of God pag maganda yung testimony mo. Di ba? Kaya inaayos natin testimony natin. Kasi nga, pag pumunta tayo kung saan, kailangan kagaya ni Joseph. Di ba? Yung kahit saan siya dali ng Panginoon, nabibless pa rin sa buhay niya. Kailangan ma-bless yung mga tao sa atin. Kaya mag-wonder na sila, parang may kakaiba sa'yo. Di ba? Anong meron? Di ba? So, ayun yung importante doon, maayos yung testimony natin. No? Kasi nga, mas madali tayo makakapag-share ng Word of God. Kaya during that time, ang peak season ng pag-share ko ng Word of God sa classroom, tapos dadaling ko silang sa YH, ganun. So, grabe yung ginagawa ng Panginoon na kapag season mo, 'di ba? Pero syempre, kinakailangan ma-restore natin yung mga ganun. Kaya na-realize ko nung etong Friday, nag-home visitation kami. Doon ko na-realize, ang pagpapastor talaga pang full-time. Sabi ko, napakahirap ang dami mong gustong gawin, pero limitado yung oras mo. Sabi ko, ang sarap na lang maging high school, maging college, nag-aaral ka pa. Kasi ang dami mong time. Di ba? Ang dami mong kayang gawin. Sabi ko, pero pag nagtatrabaho ka, di ba sabi ko, ang hirap, ganito. Di ba? Kung
pwede lang ibuhos na ni Lord lahat ng provision niya, 'di ba? At mag full-time na lang, 'di ba? Sabi ko, pang full-time job talaga 'to, yung pagpapastor, hindi siya biro, 'di ba? Grabe, ano, ang dami mong gustong gawin sa paglilingkod sa Panginoon, pero nalilimitahan ka ng oras, 'di ba? Kailangan mo i-balance 'yon, no? Yan, napakahirap i-balance, 'di ba? Kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon na kailangan lumalamang lagi si Lord, 'di ba? Eh iba pa yung spiritual discipline, 'di ba? Iba pa 'yun sa pinapakita mo publicly, no? Hindi naman pwede kasing maging full ka, mag-aartista ka na lang, magpapanggap ka na ikaw ay spiritual, no? Ikaw ay banal. Hindi pwedeng ganon. Nahaharap ka sa mga tao. Maraming gumagawa ng ganon, 'di ba? Pero hindi kaya ng conviction ko na ganon. Yung ano nga lang yung paggawa ng AI music, convict ako doon sa part ng una kasi hinahack ko yun. Hindi ko binabayaran. Sabi ko, yan, dami ko nagawang kanta, 20. Tapos sabi ko, gagawan ko na ng video dun sa YouTube. I-upload ko to. Tapos pag nag-hit to, kikita to nang hindi ko binayaran. Ganun yung ano ko. Sabi ko, ay, babayaran ko na lang. Ayun. So, sabi ko, nakaka-convict siya na ang ganda pa naman ng mga ginagawang kanta na na magkalapat. Kaya lahat ng una kong ginawang kanta, nakatago lang sa akin, hindi siya nakapublish. Sabi ko, mahirap, no? And even yung ah, sila Prophet Sadu, sila Prophet Tommy, no? Gumagamit kasi silang AI para sa digital materials nila ng church. Tapos ang ganda habang nag-preach si Prophet Tony, nabivisualize yung sinasabi niya kasi nagawa nila ng AI. Tapos sabi ko, oh, galing nga ng pero lahat yung paid. Walang logo ni Gemini. Walang ganun. So sabi ko, ang galing nga talagang nag-iinvest sila dun sa kasi nga alam nila na masama rin yung pagpapirate, di ba? Kaya kailangan ma-overcome din natin yung mga foolishness na gano'n. Kahit meron tayong skills, di ba, na dayain yung mga ganong bagay. Eh hindi, no? Kasi nag-invest tayo sa kingdom of God. Ayan, so maraming educated pero namumuhay sa foolishness because they reject God's word, God's wisdom, God's word, no? Alam niyo yung mundo natin ngayon, nagsa-celebrate sila ng self self-confidence, self-expression, and self-sufficiency, no? Nakakatuwa nga no, sabi ko sa inyo, 'di ba? Parang pag Father's Day, um, nane-neglect lagi yung mga father. Bakit? Eh, imagine, ang daming buwan na pwedeng tapatan, no? Pero ang tinapatan pa ng Pride Month, Father's Day, ay yung pag-celebrate ng 'di ba? Pwede namang na lang November, ganyan, 'di ba? Pero tumatapat lagi doon sa nalilimutan na yung mga katatayan. Ayan. So, God's word teaches something different, 'di ba? The true wisdom begins when we fear God and submit our lives to him, no? So, alam natin na si Lord yung nagbibigay ng wisdom, no? Pero magsisimula lang 'yan kung talagang yung takot natin sa Diyos, no? At yung pag-submit natin sa Diyos, no, ng buhay natin talagang totoo, 'di ba? So, alam niyo ba, kanina binibilang ko, sabi ko, gaano katagal ba akong associate pastor bago ako nagpastor, 'di ba? So, last year 2025, so 2014 associate na ako. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 11 years. And ngayon still associate pa rin ako dun sa proper. No? Sabi ko, grabe, no? Buti na lang ganyan yung training ko, no? Kasi sabi ko nga nung sa School of Revival, 'di ba, sabi ko, kung meron man sa Sendalite Ministries na pwedeng gumawa ng libro na how to be an associate pastor, ako lang yun. Kasi ang tagal kong associate. Yung ibang daughter churches natin, walang associates. Di ba? Wala silang associate pastor. No? Yung proper, kailan na nagkaroon nung dumating ako. Di ba? Wala talaga silang mga associate. Main lang ang may associate. No? And then, kasi from 2014, wala pa naman masyadong nun. No? So, from that time,
until now, no, nag-associate ako. Tapos nakita ko, no, yung takot sa Diyos. No, kasi minsan, ano, yung pagiging associate, delikado. No? Bakit? Kasi kapag nawala yung takot mo sa Diyos at hindi ka nag-submit sa Diyos, yung buhay mo hindi mo sinubmit, dangerous. Di ba? Tinetestify ko nga nakaraan, sabi ko, minsan din ako naging foolish, namuhay sa foolishness. Bakit? Di ba? Sa pagiging associate pastor ko, hindi ko naprotektahan yung pastor ko. Sabi ko. Di ba? Kaya nga nung nangyari lahat, sabi ko, sorry, hindi kita naprotektahan. Bakit? Kasi nga, namuhay ako sa foolishness. Kaya kung meron din pwede mag-author ng rebellion, ako rin yun. Di ba? Kasi rebellion inside the church, kasama ako. Di ba? Doon sa gusto kong maghimagsikan. Revolution. Di ba? Kasama ako doon. Alam ko para i-persuade yung mga tao. Di ba? Kaya kong hatiin yung church. Di ba? Kayang-kaya ko that time. Di ba? Pero, natakot ako sa Diyos. Bakit? Ang bigat Ang bigat maging no? Kaya kailangan mo fully submit sa Panginoon. Dahil nandun yung danger kapag hindi ka nag-submit sa Panginoon. Di ba? At pinapersuade mo yung mga tao, hindi mo alam, kada tinatanim mo dyan, nagbubunga yan. No? Kada tinatanim mo, pag lumalago yan, magiging puno yan, magbubunga, malalaglag yung bunga, tapos magiging mga buto ulit. Di ba? Ganun, dumadami. Di ba? So, magiging talaga, no? Magiging kasangkapan talaga tayo sa sa ginagawa nating paglingkod. Nagiging kasangkapan tayo ng kaaway para wasakin to destroy the church kasi yun yung gusto ng kaaway. But then, kaya kinakailangan yung true wisdom begins kapag tayo ay nagkaroon ng takot. Iba yung takot no? Natakot na ba kayo? Kasi baka iniisip niyong takot lang, impyerno, ganyan-ganyan. Pero yung takot sa Diyos, iba yung takot sa Diyos Yung conviction, di ba? Na iniisip mo pa lang, ay nako, grabe, di ba? Mayroon din times na nagpe-pray ako, tapos sobrang takot ko kay Lord. Hindi takot na, tinatakot ka ni Lord, kundi takot sa presensya ni Lord na pwede kang mamatay sa ganung grabing presensya niya. Di ba? Kaya nga Israelites, di ba? Sabi nila, ayaw na nilang, makikipag-usap sa Diyos kasi pag nagsalita ang Diyos, grabe. Di ba? Kumikidlat. Takot na takot sila. Di ba? So sabi na lang, prophets na lang. Pero dumating ang time, gusto nila ng hari. Binigyan sila ng hari. Di ba? Ang daming wicked na hari na binigay sa kanila. Di ba? Yet, grabe yung parusa sa kanila, yung punishment. Bakit? Di ba? Sabi ng Diyos, di ba? Sundin nila. Lord, kahit hindi matuwid yung ginagawa, susundin namin. Di ba? Ganun yung punishment sa kanila kasi pinili nyo yan di ba? So, minsan sa mga decision natin, di ba? Theocracia na sana sila, di ba? Nakarating sana sa ating theocracia, di ba? Na yung Diyos yung namumuno sa isang bansa. But then, dahil sa kanilang demokrasya, di ba? Pumili sila, di ba? Ng form ng government nila. Na yung tao, yung hari, yung mamumuno sa kanila. No? And yet, hanggang sa kasalukuyan, di ba? Grabe, yung pinagdadaanan ng bawat tao. No? Bakit? Kasi nga, dahil sa mga foolish act, sa mga foolishness na decision. Today, we will learn practical biblical principle on how to overcome foolishness and walk in wisdom. Ayan. So, point number 1, a fool refuses accountability, but the wise take responsibility. Ayan. Sabi sa Proverbs 19 verse 3, a person's own folly leads to their ruin, yet their hearts rages against the Lord. Alam nyo, one of the oldest sins in human history is blame shifting. Sabi niya, blame shifting. Ayan, yung tuturo-turuan. Diba? Kung sino ba ang may kasalanan? When Adam sinned, eto kong babae.
Di ba? Si Eva, inuro niya si nung nakaturo na kay Eva, sabi ni Eva, etong serpent, di ba? Yung serpent wala na maturo. Ah, gaganon siya. Di ba? Hindi niya na maturo. Yan, tinanggalan siya ng kamay at paa. Yan. Kasi wala na siya ma-blame. Yan. So, imagine, di ba? Bilang, lingkod ng Diyos, dapat din tayo nagtuturuan. Di ba? Dapat, yung accountability, yung responsibility, kaya natin akuin. Kaya sa School of Revival, kaya kong aminin yung mga pagkakamali ko. Bakit? Kasi nga, sabi ni Lord, aminin natin. Humingi tayo ng tawad. Specifically. Specific. Ano yung hihingi mo ng tawad kung hindi mo kayang i-admit yung mga pagkakamali mo? Di ba? So, kaysa turo-turuan tayo. Di ba? Ayun yung isa talaga na sa natutunan ko. Dapat kaya mong aminin yung pagkakamali mo. Ayan. Will always find someone else to blame. Nagtuturo. Kasi yung magulang ko ganito ganyan Ganito na kami pinalaki. Pinalaki kami ganito. Turo ng turo. Government. Si kasi di ba? Dapat ang binoto nyo si ganito. Kung ito na lang yung binoto nyo, mahirap tayo lahat, di ba? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari, no? Dahil, kagaya nung previous president, si Duterte, di ba, ang ganda, promising lahat ng niya, kaya nga nanalo. Tapos biglang nag-COVID ng pandemic. Tapos ito na lang si BBM. Tapos biglang nagkaroon ng krisis. Naungkat lahat ng corruption. Di ba? Wala nang perfect president. Di ba? Wala nang maayos na presidente. Lagi na lang, lahat ng presidenteng naging presidente ng Pilipinas, lahat merong butas sa mata ng tao. Di ba? Pero yung mga tao yung pumili nun. Di ba? Ganon. Pero blame shifting. Tinuturo yung government. Di ba? Church. No? Ito, lagi kong binabanggit to. Naniniwala ako, kaya ang daming corruption, ang daming nangyayaring hindi maganda sa mundo, di ba? Dahil ang problema yung church. Mabagal mag-share ng gospel. Blame shifting ulit. Pero kasama ako sa church. Kaya hindi blame shifting. Di ba? Mabagal din ako mag-share ng word of God. Di ba? Imagine, may bumibisita mga mga nagpapapirma sa akin sa school. Tapos, may nag-consultation sa akin yung dalawang meron kasing comsci na nagka-problema yung grade nila sa OJT. Sila, malaki katawan, para sila malaki katawan, tapos pogi pa, no? Tapos sabi ko, kasi ang daming nagpapapirma. Tapos, merong doon taga Putatan ata, no? Na nagpapapirma din. Nag-aantay sila. Tayo lang sila. Tapos, habang kinakausap ko yung dalawang CS, maya-maya, sinisharean ko na ng Word of God. Diba? Nagko-consult lang yun sa grades nila. No? Kasi sabi ko, sayang yung oras. Diba? Dadaan lang yan sa'yo, sharean mo na ng Word of God. Diba? Kasi, ang bagal ng gospel, lalo sa Pilipinas. Nagugulat ako sa Houston, Texas. Ang bilis, grabe, lahat halos born again. Diba? Ang lalaki ng church nila. No? Kasi nga, ang dami ng born again, ang dami ng may hunger sa Word of God. Pero sa Pilipinas, ang dami pa rin di ba? Kaya nga question ako dati yung GM, alam mo yung GM? Ano ba yung GM? General message ba yun? Yung basta GM tawag namin yung text lang, tapos group message, ayun, i-message mo lahat ng nandun sa notebook o playlist, ewan ko na kung tawag, inbox, basta yung nandun sa phone book mo, may send to all, ganyan. Tapos isa dun sa sa phone book ko, yung teacher ko sa TLE. Nag-share ako doon ng nag-group message ako ng rapture, ganyan, malapit na dumating si Lord. Tapos question niya ako, nag-reply siya. Sabi niya, I don't think so.
ang dami pang hindi na-share ng Word of God. High school pa ako noon, first year high school. Ang tagal na, no? Ang dami pang hindi na-share ng Word of God, ganyan. And pag tinignan ko, from that day na sinabi niya yon hanggang sa kasalukuyan, ang daming pa nga rin talagang hindi nakakarinig ng Word of God. Sabi natin yung technology na aabot na lahat. Kasi tinitingnan ko yung technology. Ang dami parang lugar na may mga grupo, mga samahan na nag-outreach para magbigay ng solar, para magbigay ng yung internet, ano ba tawag doon, yung kay Starlink. Ang dami nagaganon kasi nga marami pang lugar na hindi naaabot, di ba? So imagine nauna pa yung Starlink, nauna pa yung mga solar bago nauna si Jesus, di ba, na nagbibigay ng ano, ng liwanag talaga sa kanilang buhay. 'Di ba? So marami nagbibigay ng mga nag-outreach doon pero hindi kasama yung word of God. So dapat bilisan din natin, no, sa pag-share ng gospel. Another, 'di ba? Blame shifting ulit, no? Friends, yung mga nagtuturong kaibigan. Ito kasi, 'di ba? Siya kasi, 'di ba? Turo ng turo, 'di ba? Another, spouse, mag-asawa nagtuturuan, yung si Eva at Adan, 'di ba? Umpisa pa lang sila na agad nagtuturuan, no? Tapos meron pa, no? Yung mga circumstances, yung mga pangyayari sa buhay natin. Kung hindi nangyari to, dapat ganito na. 'Di ba? Blame tayo ng blame, no? At ang pinakamatindi, sometimes even God, 'di ba, biniblame shift natin, no? Yung mga napapanood ko dati ng mga movie dati, no? Totoo ka ba? 'Di ba? Nagreklamo. Nandun sa nagpark sa gilid ng bangin. Tapos sumisigaw. Kung totoo kang Diyos, bakit ganito nangyayari? 'Di ba? Daging ganun yung eksena eh. Pupunta sa pinakamataas na lugar. 'Di ba? Gilid ng bangin. Yun, sisigaw doon. Tapos mapapaluhod, mapapaiyak, no? Tapos marirealize niya yung buhay niya. Sumasagot na lang ng Diyos. 'Di ba? Natutulog ba ang Diyos? 'Di ba? Wag mo sanang, ganun pa yung background music. Wag mo sanang akalain. Baka maano na naman tayo, ma-report na naman tayo sa Meta. Nung last, kaboses ko ba yun? Early in the morning. Inulit pa yun, no? Ayan. So, ayan, no? Baka ma-report na naman tayo at mabura na naman yung live natin. Ayan. So, marami, no? Kahit yung Diyos, sinisisi, no? Tandaan natin, no? Wisdom begins when we say, Lord, the problem is not everyone else. The problem starts in me. May nabasa ako, katuwaan lang, walang matatamaan. Ayan. May nabasa ako sa Facebook, sabi niya, umalis ako sa church kasi, ang daming problema ng church. Ang laki ng problema ng church. Tapos, nung umalis siya ng church, nawala yung problema. Nabasa niyo ba yun? Yun na nakakita nun. Ayun, nakakita niyo. Ni RJ. Diba? Umalis daw siya ng church kasi ang daming problema. Pag alis niya ng church, nawala yung problema. Diba? So, the problem is not everyone else. The problem start in me. No? Dapat, kaya natin take responsibility. No? Yung mga ginagawa natin. No? Many people cannot grow because they refuse correction. Sabi niyo correction. Yan. Maraming hindi nag-grow dahil ayaw nila tanggapin yung correction. O ayaw magpa-correct. No? Pumapalag pa rin. 'Di ba? So, sasabihin nila, it's not my fault. 'Di ba? Pero ang wise person, sasabihin niya, ano mo matututunan ko dito? What can I learn from this? Kasi growth begins where excuses end. Growth begins where excuses end. Kapag natapos na yung mga excuse natin. Di ba? Kaya minsan ayoko rin makipag-argument. Alam niyo yun? Kasi sayang yung oras, sayang yung panahon. Ayoko na ng excuses. Gusto ko mag-grow. Hayaan mo na yung mga depensa ng depensa sa buhay nila. Depensa ng depensa. Bakit? Hindi na mag-grow yun. No? Hindi na talaga mag-grow. Mag-grow lang sila
kapag nag-end na yung mga excuses nila, no? So, tandaan natin, no? Sabi sa James 1 verse 22, hindi ko nalagay dyan, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. No, madalas tayo, nakikinig lang tayo ng word of God. Hanggang dun lang. Pero hindi natin ginagawa yung sinasabi ng word of God. No? Parang yung driver, magkukwento ako sa inyo, driver, dalawang kwento to. Etong una, yung driver, paulit-ulit siyang nababangga doon sa habang nag-drive siya, the same road na pinag-drive niya, lagi siya nababangga, no? Pero, ang biniblame niya kaya siya nababangga, yung kalsada. Di ba? Kasi itong kalsadang to eh. Pero paulit-ulit siya nababangga. Di ba? Eventually, the problem is not the road. The problem is the driver. No? Meron pa isa. Dati nakamotor kami ni Ten. Dito sa Arellano. Kasi ang lubak ng Arellano dito. Lalo dati nung hindi pa masyadong ginagawa. Kasi meron yung tapal-tapal na. Ang lubak, sobrang lubak. Tapos sabi niya, ano ba yung pagdadrive mo? Anong lubak? Sabi ko, kasalanan ko ba malubak dito? Tapos sisisihin ko ni mga officer ng Katarungan. Kasi hindi ginagalaw. Dati ganyan. Nagreklamo ako. Tapos, nung nagpalit ako ng motor, ako pala yung may mali. Bakit? Kasi, nung nagpalit ako ng motor, di syempre, unang motor ko kasi yung ginagamit ko noon. Di syempre, nagpalit ako ng motor, kailangan pala, merong, yung pressure ng gulong sa motor, kailangan may timing, may bilang. So, dati kasi, pag nagpapaghangin ako ng gulong, kasi, unang motor ko, ang laki pa ng gulong na binili ko. Sobrang laki. Sabi ko, ay, sa laki nito, siguro ang hangin nito 40-40 o 45 ganun. Ganun yung Kaya ngayon, lahat ng lubak, ramdam na ramdam namin. Hindi ko alam yon that time. Nung napalit ang motor, 29 sa harap. Ay, tama. 29 sa harap, 32 sa likod. Ganun yung madalas na bilang. Para yung play, kaya ang ganda ng mga nagpalit na ako ng motor. Ay, ganun pala. Ang lambot na, hindi wala nang lubak, 'di ba? Sumusunod lang yung motor. Sabi ko, ganun pala 'yon, no? Kaya minsan hindi yung kalsada. Madalas hindi kalsada yung may problema yung driver, no? Kapag nagda-drive din ng kotse, kapag ramdam kong parang ang pangit na ng andar, baka walang gas, pag makita may gas naman. Tapos nagpahangin lang ako, ay, okay na ulit, 'di ba? Pahangin lang ng gulong, 'di ba? Sa kotse, may nakalagay naman nun, 33, 36, 35 sa harap, 33 sa likod. Yun yung sa akin. Bakit mas maano yung sa harap? Kasi nandun yung makina. Kung nasa yung makina, nandun dapat yung mas mataas na pressure. Ayan. So, minsan turo tayo ng turo kung sino yung may kasalanan, pero tayo din pala yun, no? Likewise, if every relationship, job, ministry, and situation always ends badly, no? Tanungin mo na si Lord, no? Lord, is there something in me that needs changing? Di ba? Meron bang kailangan baguhin sa buhay ko? Stop blaming others for what God wants to transform in you, no? Kasi gusto tayong baguhin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gusto tayong baguhin ni Lord. Yan. Ikalawa, a fool rejects wisdom, but the wise remain teachable. Alam nyo, natutuwa ako dun sa mga college, yung high school. Kasi nung nag-school of revival kami, teens, nagjo-join sila, di ba? Tapos, talaga sila? Makikita mo, teachable sila. Last week, wala ako, pero nandun sila, no? Si, Brother Julius yung nagturo kasi ng topic. Tapos, nakikinig ako sa, naka-Google Meet din kasi kami kahit may on-site. Naka-hybrid kami. Tapos nakikinig ako, sabi ko, ba, ang galing na ni Brother, ang galing talaga ni Brother, ang galing na Brother Julius kung paano ko gustong i-discuss yung topic na yon. Ganun niya nagawa. Sabi ko, ay, pwede na ata ipaubaya sa kanya yung teams ng ng School of Revival ng Heaven's Atmosphere. Hosting Heaven Atmosphere. Sabi ko, para makapag-focus ako sa adult. Sabi ko, ang galing kasi
ganun na ganun, no? Yung gusto kong maging outcome. Kaya sabi ko, tapos yung mga youth, teachable, kasi nagpapakita sila. Di ba? Pumupunta pa rin talaga sila, no? Kahit anong mangyari, no? Minsan mga lakas ng ulan, parang wala na, hindi na matutuloy ito. Ganyan. Lakas, biglang tumila yung ulan, kasi mabasa ko sa GC ng youth. Tuloy pa rin, di ba? Magpapakita pa rin sila. Kaya di ba, pag mga ganon, mga teachable dapat tutukan. Kaya yung mga college, mag-expect kayo ng meeting. Yan, mag-expect kayo ng meeting after siguro ng anniversary. Ayan. So, sabi naman sa Proverbs 12 verse 15, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. No? Alam niyo yung problema sa mga educated fool, hindi nila alam na mali sila. Hindi nila alam na kailangan nilang may kailangan pang itama sa kanila, no? Kailangan ng correction. Kasi nga akala nila okay lahat ng decision nila, no? But the wise, no, listen to advice, no? Proverbs 15 verse 5, a fool spurns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Alam niyo yung spurns? Ayan yung rejects a parent's discipline, no? So, yung prudence naman, ito yung being careful about your choices. Yung maingat ka sa mga choices mo, stopping and thinking before acting. Sabi niyo stopping and thinking before acting. Diba? Bago ka mag bago ka mag act, 'di ba? Stop ka muna. Pag-isipan mo muna, 'di ba? Ito yung think before you click. 'Yan. Isipin mo muna bago ka mag-act. One of the clearest marks of foolishness is the belief, no? Yung sinasabing nobody can teach me anything. Meron akong classmate nung elementary ako. Lagi niya sinasabi, I know, I know, I know, pag kinokorek siya ng mga classmate ko. Kaya ang tawag sa kanya nung mga classmate ko, Mr. I know everything. Kasi minsan, lagi niya I know, gaganon-ganon siya. No? So, baka sabihin niyo hindi totoo kasi nag-English, private school kasi yun, no? Kaya pag ganon-ganon siya, pa-English sila, no? So, kung nanonood ka, Mr. I know everything. Pangalan niya, Jimpy, no? Shinorkat na Jesus is my peacefulness. Jimpy. Yan. Kung nandiyan ka pa, kung nasan ka man sa panig ng siya ay 7th day. Nagsimba na siya kahapon. Ayan. So, yun. Saan ba ako? The fool already thinks he knows everything, no? Alam niya na lahat, no? So, the wise understand that growth never stop. A teachable spirit is one of God's greatest gift, no? Kapag teachable ka, greatest gift 'yun ng Panginoon. Ang hirap kaya maging ganon na gusto mo pa ring matuto, no? Sa kabila ng mga achievements mo, no? Kaya ako gusto ko ring matuto, no? Kasi greatest gift ng Panginoon 'yun eh. Alam niyo yung natapos ka na ng masters, gusto mo pa mag-doctorate, tapos gusto mo pa mag-aral na mag-aral na mag-aral na mag-aral. 'Di ba? Para saan? 'Di ba? Pero meron kang dun eh, nasanay ka kasi sa Sendalite Ministries na kailangan lagi ka nag-aaral, 'di ba? Meron ngang balik tayo doon sa sa history ng Sendalite, no? Meron doon, una, mga regular section kasi kasi sabi ko, di ba, hindi magagaling, pero gumaling na sila lahat, no? And then, dumating ang time, ang na-target naman sa ministry, sa campus, yung mga pilot, mga special class ba yun? Special section, basta ganun, mga pilot. So, dumating na yung mga matatalino, yan. Kaya nung pagsabak pa lang nila nung mga first month nila, kasagsagan din ng Bible school nun. Okay, pag nila, pasok nila, dinidiscuss na agad Christology. Di ba? Christology na agad, di ba? Grabe. Talagang pag nag-uusap-usap dun, na over spirituality naman, hindi ka pwedeng mag-joke.
Worldly, gaganunin ka. Pag nag-joke ka kasi lahat sila over-spiritual. Over talaga kasi uh, mga intellect eh. Ang gagaling, mga kabisado yung mga verse. Kapag may nag-pray na leader, habang mag-pray, di ba? Tapos ang daming verse, kaya nilang ulitin yon. Ganun, pag prayer circle, ang tagal, umaabot ng gabi. No? Mga intellect na tao talaga. Grabe, labas-pasok lang sila dun sa church. Kasama na ng buhay nila. Yung kasama na ng oras nila dun sa school, yung church. Grabe, ganun yung mga nila. Sobrang intellect ng mga tao ngayon. Di ba? So sabi ko, grabe naman to, hindi ka na pwede mag-joke kasi yung mga kasabayan ko. Kasi nakita ko yung simula, yung mga older batch. Pwede kami mag-joke-joke, alam namin kung biro-biro lang. Pero doon, ang tawag doon sa kanya, younger batch. Yan. Sabi ko, di ko pwede mag-joke. Sabi, worldly, ganyan, ganyan. Kaya naubos din sila eh. Bakit? Kasi nga, sobrang akala nila, 'di ba, yung worldly wisdom o yung ina-absorb nilang wisdom walang application sa buhay nila. Akala nila ganun lang, 'di ba? Na ganun lang basta-basta ang word of God. Ginawa lang nilang knowledge kagaya ng knowledge ng mundo, no? To the point na kaya nilang ituro yung mga mali ng mga tao. Tingin lang ang tingin sa mga tao, hindi na tumitingin sa Panginoon. Kasi ang tatalino, educated fool. Hindi porket maalam ka na sa word of God, hanggang doon na yun. No? Kasi ang totoong word of God, merong ang relationship dun sa word kay Jesus. Pero kung walang relationship, ginagamit mo lang ang word of God, kagaya ng mga ibang international minister, ginagamit ang word of God sa sarili nilang gain. Di ba? Baliwala. Di ba? Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ito yung mga paglilingkod ko. Tapos ang sasabihin ni Lord, hindi kita nakikilala. Di ba? Imagine, naglingkod ka buong buhay mo, akala mo naglilingkod ka sa Diyos, pero hindi mo alam na naglilingkod ka pala sa sarili mo. Kasi nga, merong, nire-reject mo yung God's wisdom, yung wisdom ng Diyos. Yan. So, kaya manatili pa rin tayong teachable. Sabi nyo, teachable. Yan. So, bakit? Kasi, the signs of unteachable heart, ano ba yung signs ng unteachable heart? Refuses correction. Ano pa? Gets offended easily. Ano pa? Never admits mistakes. Ano pa? Thinks of everyone else is wrong. Siya lang yung tama. Kung ano yung nasa isip niya, yun na yung tama. Di ba? Kagaya ng mga international minister o mga televangelists na nag-share ng Word of God na sinasabi nila sila na yung Diyos o sila lang yung tama, di ba? At wala nang ibang tama kung hindi sila, no? Kasi nga, ayan yung unteachable heart, no? Yung sign ng unteachable heart na ayaw mag-submit, di ba? So, ano naman yung sign ng teachable heart? Ito, receives correction humbly, ask questions, listen carefully, continuous learning. Talagang continuous learning, hindi ko pwedeng walang bahala. Kasi sabi ko, minsan kasi dumaan sa point na, bakit pa ako nag-aral na ako ng Bible school, ganyan, dumaan na ako sa mga ganyan. Sabi ko, alam ko na yung mga yan. Bakit pa ako mag-Sunday school? Bakit pa ako mag-aaral ng Word of God, ganyan. Naaral ko na yung mga yan noon. Parang pride ba, di ba? So sabi ko, ay hindi. Kasi dapat maging teachable pa rin tayo. Magkaroon pa rin tayong teachable heart, di ba? So, ngayon nag-enroll ulit ako doon sa Bible school, no? Pero hindi sa atin, no? Sa ibang Tapos sabi ko, ang basic naman ang basic ng tinuturo nun. Pero hindi, no? Meron ka pa ring matututunan. Sabi ko, talagang pa rin. Mariremind ka sa mga natutunan mo noon. Sabi ko, grabe, walang difference. Yung itong Bible school na to, natutunan ko rin sa Sunday school noon. Kasi naging Sunday schooler ako sa Christ Living Epistle Ministry, tapos sa Bread from Heaven, sa Foursquare, 'di ba? Yung mga naging church namin. Naging ako yung
kids church, ako yung Sunday schooler noon. Kahit ako lang, basta a-attend ako, no? Sabi ko, ang dami ko natutunan doon, mga Bible stories, mga ganun. So, ano talaga ako, naging Sunday school din ako, Sunday schooler din sa Sendalite, din sa atin na, no? Talagang marami akong natutunan doon, nag-grow ako doon. Tapos, pagdating dito, yung in-enroll akong Bible school, sabi ko, ay, grabe, ganun din yung mga tinuturo. Sobrang na-remind ako, di ba? Ang daming mga inputs na binibigay ng Panginoon, no? So, no, anong dapat nating gawin, di ba? God often speaks through sa mga tao, no? So, tandaan natin, si yung mga patriarch, sabihin niyo ng patriarch, di ba, ano sila, no? Sila yung unang ginamit ng Diyos para maging teacher, di ba? O maging tagapagsalita ng Diyos, no? Kagaya ni Adan, di ba? Turuan niya yung pamilya niya kung ano yung nature, kung ano yung nangyayari sa creation, kung ano yung mga inutos ng Diyos. Di ba? Nagsasalita ang Diyos, di ba? Um, sa mga Hebrew, di ba? Sa mga Jews, di ba? From the start, sinabi ng Diyos sa kanila na yung history, yung Pentateuch, yung Word of God, ang gawin nyo, isalin nyo from generation to generation. So, ang pampatulog nila sa mga bata, mga anak nila, mga next generation, ay yung istorya. In the beginning, di ba? God created the heavens and the earth. Binabasa nila yung Torah. Binabasa nila yung Word of God dun sa mga generation, from generation to generation. Sabi, makinig kayo dito sa ating mga parents. Kasi yung Diyos nagsasalita sa parents. Another, nagsasalita sa mga pastor. Yung mga ginagamit ng Diyos, yung mga minister of the gospel. Sunod, mga leaders. Sunod, mga mentors. No? Huling-huli, yung godly friends. Hindi friends. Sabi, godly friends. So, dito naging sobrang maingat ako, no, dito sa godly friends. Kasi dumating din sa point na nag-enjoy din ako sa friends outside ng church. Hindi sila godly. Kami yung godly. Di ba? Tapos, we try naman our best na i-share sa kanilang gospel. Naiintindihan na, nakaka-attend naman sila ng church na invite namin. Kasi gusto ko, yung company, yung kasama mo, same yung faith sa'yo. No? So, dumating ang time, inalis ng Diyos yun. No? Gumawa, God will make a way when there seems to be no way. God will make a way talaga na alisin sila sa buhay namin. No ba? Kasi nga, kung hindi mo sila madadala sa Panginoon, huwag ka magpadala sa kanila sa mundo ng kaaway. Dumating sa point na hindi na nila kaya na masabayan yung faith namin. So sabi ko, ayun na yung end. Di ba? So, nung nag-ano din ako, nung na-ordain na akong pastor, ng associate pastor that time, way back, February 20 ata yun. No? Nung na-ordain, 2022. Nung na-ordain ako noon, sabi ko, ay ibang usapan pag ordain ka na, 'di ba? Ibang usapan 'yon. Kasi pastor ka na no? So, may mga times kasi, alam mo, 'di ba, parang ewan ko, nagtatampo yung iba. Kasi mahilig kami gumala-gala, punta kung saan, pag in-invite ganon. Punta-punta lang kung saan. Tapos may time kasi na pumunta kami ng Tagaytay. Tapos inabot kaming madaling araw. Tapos sabi ko, okay naman, fellowship, ganon. But then, sa akin, parang sabi ko, nag-spend ako ng ganito kahabang oras, tapos pag uwi, sobrang pagod, hindi ka na makapag-devotion. Sabi ko, ang hirap ng ganon, na hindi mo na kaya na i-balance yung ganon. Kaya sabi ko, nag-limit ako ng yung mga times with friends, no? Kasi pag pastor ka na, pastor na rin mga kakasamahin mo, 'di ba? Kaya sabi no, pag may mga breakfast fellowship ng pastor, pag may mga gathering pastor, ganun din yung pakiramdam nila, yung parang
ang friends mo, mga pastor din, ang mga ano, parang ganun. Kahit nga kami mga pastor, hindi din kami masyadong nagkakasama. 'Di ba? Kaya kasi very limited yung time para sa ano, pakipag-associate sa mga tao. Kasi sabi ko, iba pala pag ordain ka kasi nga may commitment ka nang dapat gawin, no? Kaya nga sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ang daming inalis talaga ng Panginoon nung time na yun. Tapos minsan pa, syempre pag ano, sa PL Monde, di ba? Mga katrabaho, minsan lang magkaayaan, merong, ano tawag doon, night ride, something na gano'n. Gabi na. Siyempre, night nga, no? Yun. Tapos umabot yung madaling araw, tapos mag-preach pa ako kinabukasan. Sabi ko, ano ba yan? Parang, sabi ko, ang waste, grabe yung mag-waste ng oras. Sabi ko gano'n. Pero sige, di ba? Total na sharean ko naman din sila ng word. Yun, sumama rin ako sa kanila. Sumama kami. Tapos, yun nga, sabi ko, grabe, ganito tong mga to, yung mga taong, alam niyo yun, nagna-nightlife, na kakape lang, wala naman silang bisyo. Kakape lang sila, papalamig lang, ganyan. Tapos, kakain lang. Ganito lang yun. Ganun sila mag-ubos ng oras na kahit abutin na ng madaling araw, ano lang, ganun lang yung gagawin nila. Kasi sabi ko, grabe, maraming tao nag-uubos ng oras, no? Mga foolish decision, no? But then, ang kailangan talaga natin gawin bilang Christian, ma-overcome yung foolishness kasi mahahawa at mahahawa tayo, no? Magiging fool din tayo, tapos i-remind tayo ni Lord, sampalin na naman tayo, di ba? You fool, tigilan mo na yan, di ba? So, ano lang, kailangan talaga natin maging masipag sa pag-share ng gospel at sa paggawa ng ano, ng mga pinapagawa ni Lord, mga inatang sa ating mga balikat, no? Imagine ang hirap nga katagpuin ng bawat isa, no? Lalo yung mga young pro. Ang hirap katagpuin, nagre-request ako ng School of Revival session. Wala talagang magtugma yung oras, magtugma yung natin, timeline, no? Kaya sabi ko, sige na nga, yung second Sunday at saka fourth Sunday, total 8 session lang naman yun. Yun na. Tapos nag-commit na din ang proper. Magjo-join na din daw sila ng fourth, second and fourth daw. Yung mga teams nila. Kasi gusto ni Bishop matapos din nila yung School of Revival na hosting Heaven's Atmosphere. Ayan, so maraming inalis si Lord sa buhay namin, no? Lalo nung pinagbubuntis pa lang si Josh. Ito, no? Ang dami talaga sobrang sakit, di ba? Na kung ano pangyayari, no? Nasa kalagitnaan kami ng parang kaming dalawa lang, ganun yung kaming tatlo lang kasi nasa tiyan pa si Josh nung time na yon, no? So, parang sa akin, nung mga time na yon, sabi ko, Lord, grabe, yung mga, nangyayari nung time na yon. Sabi ko, bakit ganon? Sumabay pa, nagbubuntis si Ten, di ba? Parang, bakit ganon? Parang madilim na yugto, di ba? Sabi ko, bakit mo ba kami pinapadaan sa ganito, no? Kasi alam ni Lord na kaya namin na mapagtagumpay yun. Pero ang hindi ako nakinig, kasi may mga nire-reject akong dreams, yung mga panaginip na pangitain na pala ni Lord yun. Na naginip kasi ako na kaming dalawa ni Ten, kami, parang sumunod lang kami sa parang yung buo pa tayo lahat, no? Merong parang outreach o mission, something na ganun. Tapos nahuli kami. Tapos sumunod kami. And then, naalala ko nga sila Pastor Archie na kasabay namin. Pero pinauna namin sila. Tapos, nahuli kami. Tapos, parang nandun kami sa isang location. Doon lang kami. Hindi kami makaalis doon nung time na yon. So, parang hindi ko na masyadong maikwento ng masyadong mahaba kasi panaginip. Yun. So, ang ending, naging dalawa na lang kami noon sa sa lugar na yon. Tapos, pero alam namin, tawid bakod na lang, makakapag-minister na rin kami. Tapos, natapos yung kwento, and then, yung mga pangyayari sa amin, ang dami na palang pangitain ni Lord na sa panaginip na may mga pagdadaanan kami. Meron pagbukas ko ng pinto, isa pang panaginip, yung pagbukas kong pinto, may malalim na bangin. Ay, parang building, pagbukas mo, parang malalim, ganun. Tapos, di ko alam ano nangyari, basta nalaglag kami doon. Tapos,
Pero ano kami, naka-survive kami, hindi kami nasaktan. Yung mga ganun. Basta sobrang daming mga panaginip na ganun na nire-reject ko lang, ay baka walang ibig sabihin yan. Kasi madalas pag panaginip ko, hindi ko na ini-interpret yung mga ganun. Kaya natuto rin ako na makinig, no? Lord, ano bang interpretation mo dito sa panaginip na to, no? Kasi para maging handa rin tayo bilang Christian. Kasi hindi, lalo pag mga madaling araw na panaginip, yung mga ginising ka bigla, ayan, mga nangungusap talaga si Lord, no? Kaya we need to be prepared doon kung paano i-interpret yung panaginip na gano'n. Kasi mahirap kung i-chat GPT mo lang yung panaginip mo. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo alam kung gaano ka-accurate yun, no? So, tandaan natin, meron at meron talagang ibibigay na meaning si Lord kapag sa kanya ka humingi ng interpretation. Kaya sabi sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So tayo, bawat isa, no, kinakailangan natin uh, maging kalakasan tayo ng bawat isa, maging tawag dito, yung kumbaga, yung mga one another na sinabi sa Bible, gagawin natin sa bawat isa. Hindi natin nire-reject, hindi natin pinapalayo sa bawat isa, no. Kundi sabay-sabay tayong babangon para sa Panginoon. Sabay-sabay din tayong maglilingkod sa Panginoon. Pag may nadapa, 'di ba? Itayo, no. Kapag may nasa bangin, tapakan yung kamay. Pag may nasa bangin, 'di ba? Tulungan umangat o sabihin mo mababaw lang. Nakakala kasi malalim, no. Yan, kasi minsan nag-iinarte lang pala, no. So my brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sabi din sa Hebrews 12 verse 11, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Di ba pag nidisiplina tayo, even si Lord pag dinidisiplina tayo, painful. Pero later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Di ba? Tinitesting tayo ni Lord, tinitrain tayo sa mga pinagdadaanan natin, di ba? And eventually, kapag merong ibang taong dumaan din doon, alam na natin yung gagawin. At eventually, kapag dadaan tayo sa mas mabigat na pagsubok, dahil na-train na tayo ni Lord, di ba, sa mga painful experience natin, alam natin na pagtatagumpayan pa rin natin, no? Yung paglilingkod na yun, yung mga pinagdadaanan natin. So, may nagsabi, sa decade daw ng pag-minister, many believers started well. Tapos tinignan ko nga, no, ang tagal na rin ng Sendalite. Tapos, ang dami din nag-start ng okay na okay, on fire na on fire. But those who continue growing were not necessarily the most gifted. No? Maraming gifted, ang galing gumawa rin ng sermon. Pero mga huminto, 'di ba? Mga nasway. Maraming sobrang gagaling, 'di ba? Pag nag-worship lead, grabe, talagang worship na worship lahat. Pero hindi talaga nagstay sa Panginoon, 'di ba? Ang mga nagstay sa Panginoon, yung mga most teachable. Sabi niya nga, most teachable. Yan. So, ang tanong, when was the last time you accepted correction without becoming defensive? Yan. So, isa-isa. Joke lang. Ayan. So, point number 3, a fool lacks self-control, but the wise submit their hearts to God. Ayan. So, bago natin i-continue, disclaimer. Bago natin i-continue, hindi ko alam kung nabanggit ko sa School of Revival, pero sinabi ko doon, may mga pastor na ang calling nila, ako, sa revival, ganyan-ganyan. Pero, ang totoo niyan, hindi dapat ginagawang excuse ng mga pastor yon. Kung saan ka tinawag, yun lang yung magiging focus mo. Kasi tinawag tayo, walang itatagong salita ng Diyos. Kaya nga, mabigat din sa akin itong mga topic tungkol sa foolishness. Kasi, baka sabihin niyo, hindi niya naman linya yan. Hindi ko linya, pero pinapasabi ng Panginoon. Diba? So, dapat wala tayong tinatago, diba? Pagdating sa Word of God. No? Walang silent in the pulpit. The fool lacks self-control, but the wise submit their hearts to God. Yan. Sabi sa Proverbs 12 verse 16, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man
overlooks an insult. Alam nyo, kakabasa ko ng Word of God, ng Proverbs. Kailangan kasi isabuhay natin, di ba, Word of God. So, pag sinabi kasing prudent, di ba, acting with care, no? Or showing care and iniisip mo yung future. Ayun kasing prudent, di ba? So, sabi ko, oo nga, no? Yung mga problema pala inside and outside ng church, dapat ang solution natin yung Word of God. No? So, kapag nagbasa ng Word of God, tapos magdala ka ng dictionary o kaya kung pwede naman i-search sa cellphone para lalo nating maintindihan ano bang ibig sabihin kasi pag binasa mo lalo ang Proverbs, ang ganda ng mga sinasabi pero ang lalalim ng mga ng mga words na ginagamit, no? So, sinesearch ko, prudent man. Ano ba ibig sabihin prudent man? Sabi, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. 'Di ba? Kahit insultuhin ka, wala lang sa'yo. 'Di ba? Ano ba ibig sabihin ng prudent? 'Di ba? Acting with care or showing care through and thought for the future. Iniisip niya yung future. 'Di ba? So, bago siya mag-act, 'di ba? Or kung mag-act man siya, with care lahat. 'Di ba? So, ipinapakita niya rin yung care sa sa mga ginagawa niya, no? Tapos, hindi niya na iniisip yung insult. 'di ba? Sabi rin sa Proverbs 14 verse 17, a quick-tempered person does foolish things, and the one who devises evil scheme is hated. 'Di ba? So, tandaan natin, fools are controlled by emotions. Ibang klase kumontrol ang emosyon. Kapag hindi mo sinurrender emotion mo kay Lord, kukontrolin ka ng emotion, no? Kasi, tandaan natin, yung mga wise people are controlled by the Holy Spirit. Surrender mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, surrender mo na yan. Yan, ikaw nanonood sa, surrender mo na yan. Di ba? Surrender mo na yung emotion mo. And let the Holy Spirit control. Di ba? Control your emotion, your life, di ba? Kasi, the fool reacts, the wise respond. The fool explodes, the wise pray. The fool seek revenge, the wise choose forgiveness. Alam nyo, kailangan talaga magpatawad ng mga tao. Piliing magpatawad. Grabe, di ba? Yung nangyayari kay Christian at saka joke. Yan. Di ba? Nagpa-fellowship tayo, ang lungkot ni Christian. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala. Yan. So, kailangan talaga natin piliin natin yung forgiveness, magpatawad. Diba? Kahit anong mangyari, magpatawad tayo. Kasi kahit anong ginawa natin, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, pinapatawad tayo. Tandaan nyo, hindi lang pinapatawad yung mga angels na nagkasala sa Diyos. Diba? Bakit? Ang taas ng pride nila. Hindi sila hihingi ng tawad. But then tayo, di ba? We are created sa image, sa likeness ng Panginoon. Na alam natin, di ba? Kumahabagin ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Yung heart natin naging ganun din, kailangan maging mapagpatawad tayo. Regardless kung anong ginawa sa atin ng mga tao, magpatawad. Sabi niya nga, magpatawad. Di ba? Kailangan natin magpatawad. Di ba? Doon tayo may heal. Pag nagpatawad na tayo, may heal tayo. The wise choose forgiveness. Alam niyo ba, many broken marriages, friendship, and broken churches, di ba, were not destroyed by major sins. Nakakatuwa. Sa totoo lang, di ba? Broken marriage, broken friendship, and churches were not destroyed by major sin. Ano yung nag-destroy? They were destroyed by uncontrolled anger. Diba? Some people excuse themselves by saying, that's just my personality. Yun na ako eh. Personality ko yun na ako eh. Diba? Ayun yung mga excuse nila. No? Sabi nila, I have a short temper.
Tapos sabi nila, my family is like that. Ganito na kami sa pamilya namin eh. Ang daming excuses, di ba, ng mga tao. God never excuses sinful anger. Instead, He calls us to surrender it, to surrender everything. Diba? Sabi sa Ecclesiastes 7 verse 9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Sa Ephesians 4 verse 26 to 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Alam nyo, nakaka-convict itong verse na ito. Ito kasi lagi yung paulit-ulit binabanggit way back nung nag-start yung church. Bakit? Kasi mga high school, away ng away. Di ba? Away bate, ganun, tampuhan. Tapos laging i-advise sa kanila ng mga leaders, do not let the sun go down while you are still angry. Kaya bago mag-sunset, nagbabati na sila. Lahat ng mga yon, nag-aaway-aaway lahat, nagbabati. No? In anger, do not sin. Diba? In your anger, do not sin. Yan. Sa Galatians 5 verse 22 to 23, ano yon? Ano yon? Ano yun? Anong verse yun? The fruit of the Spirit is love. Sabi, love, is. Pag is, isa. Love. Bakit may kadugtong? Kasi, kapag mayroon ka ng fruit of the Spirit na love, magpa-follow na si joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Kasi pag R, arami. Pag is, isa lang. Di ba? Turo ni Bishop yun eh. Nalilito ata si Ate Deb ata nung bata siya. Yun, tinuruan niya sa English. Pag is, ang paggamit ng is at saka R. Pag is, isa lang. Pag R, arami. Sabi, the fruit of the Spirit is love. Diba? Yan o, is love. Magpa-follow na kasi lahat yan kapag meron kang love. Hindi pwedeng joy lang. Masaya ka lang, wala kang pag-ibig. Diba? Pero pag meron kang love, lahat yan mag-follow. Yan. Tandaan natin, yung isang spark, pwedeng mag-burn ng forest. Diba? Konting mitsa lang. Diba? Ng apoy. Pwedeng mag-burn down ng buong forest. Makasira ng kalikasan. Diba? Wildfire. Likewise, one uncontrolled moment of anger can destroy years of trust. Diba? So, ang tanong, what relationship is suffering because of your anger? Meron ba? O pwede mong sabihin, wala naman. Diba? You reject correction. Wala naman nagsasuffer. Sabi sa Bible, in anger, do not sin. Huwag mong patagalin. Huwag mong hayaan lumubog ang araw. Nagalit ka pa rin. Diba? So, hanggang kailan, diba? What relationship is suffering because of your anger? Ask God to heal your heart and give you self-control. No? Kasi maraming nawawasak na relasyon inside and outside ng church because of anger. Diba? May mga pamilya nga nawasak dahil sa anger. Di ba? Mga road rage, nagbarila, nagpatayan. Oh, nakauwi pa ba yun? Hindi na. Di ba? So, maraming nasisira ng dahil sa galit. Point number 4. A fool talks too much, but the wise listen first. Talks a lot. Yan nung kami, visitation. Ayoko munang mag-share. Gusto ko sila muna yung nag-share. No, habang nag-visitation kami. Kwentuhan lang, no? Kasi kailangan malaman mo kung sino
si Joseph sa bahay nila? Sino si Raisa sa bahay nila? Sino si Joey sa bahay nila? 'Di ba? Doon mo malalaman kung totoo ba yung pinapakita nilang paglilingkod pag nasa church sila. Sila pa rin ba yun pagdating sa loob ng tahanan nila? And praise God, 'di ba? Yung mga sinasabi ng mga magulang nila, 'di ba? Nakaka-praise God talaga. Kasi sila yung nagiging priest, 'di ba? Doon sa kanilang mga tahanan. Nagiging intercessor, nagiging mediator. Hindi mo lang sila makikita nag-share ng word of God sa labas. Makikita mo rin sila sa loob ng tahanan nila nag-share ng word of God. 'Di ba? Grabe yung mga testimony nila kapag sinasabi nila yung mga sinishare ng anak nila, 'di ba? About sa word of God na lalo nag-strengthen ng family nila, 'di ba? Lahat sila pagpunta namin doon, ano, nag naghihingi ng dispensa sa hindi nila pagsisimba. 'Di ba? Hindi sila nakakasimba. Pero nanonood po kami ng live, 'yan, 'di ba? Kaya shout out sa mga nabibisitation and mabibisita pa 'no, sa mga nanonood ng Facebook Live. Mga anak naman, 'di ba? Kapag bago kayo umalis, kung hindi niyo sila maisasama, i-set up niyo na yung mga cellphone nila para makanonood sila. At ang hiling ng isa ay kailangan meron tayong YouTube Live kasi yung Smart TV mas madali i-YouTube. Kaya dapat mapag-aralan natin yung sabay na YouTube Live. No, para kasi mas madali nga naman talaga, no? So, ayun, pag-aralan natin para mas marami tayong ma-reach sa Word of God. Ayan, so, yan, talks a lot. Alam yung talks a lot. Dati usong-uso yan. No? Sabi sa Proverbs 18 verse 2, fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions. Ang daming ganito, no? Yan. Minsan masarap din kasi mag-air ng mga opinion, magsalita, di ba? Masarap. Kagaya ng nung paglabas ko ng gate, ay hindi, pagbukas ko ng gate sa bahay, merong maliit na puno. Ewan ko na kwento ko na. May papaya tree. Ang liit niya lang, bansot siya ganyan. Tapos, makikita mo, may siya, yung dahon niya. Parang malaking puno pero maliit. Ganun, parang bonsai. Tapos, may mga bunga. Pero, may mga dahon din siyang, lanta. Yung iba yung kulay, yung palaglag na. Tapos sabi ko, parang sendalite to. Parang mint to. Ang liit niya. Tapos, yung mga leaves niya, ang ganda sa taas eh. Pero yung mga area na nalalagas. Pero alam pinakamahalaga, ang pinaka nakita ko doon na nag-caught ng mata ko, nagbubunga siya. Ang liit niya lang. Tingnan niyo sa tapat ng bahay namin. Nagbubunga siya. Ang dami niya ng bunga. Sabi ko, gantong-ganto yung Sendalite main ngayon. Di ba? Maliit, pero makikita mo na yung niya, mga leaves niya. Maraming ministry. May mga ministry na wala na. Di ba? Naalis na yung ministry. But then, nagsusurvive pa rin by the God's grace. Tapos, ang pinakamaganda doon, nagbubunga. Pakita ko yung picture. Pinipicture ko siya lagi. Lagi siya nakikitang encouragement na ituloy mo pa rin. Diba? Ituloy mo pa rin. Diba? Kahit nasasaktan na. Diba? Dumadaan sa pagsubok. Itong malit na punong to. Diba? Very siya, sensitive, diba? Sipain ko nga lang yun, matatanggal na yun eh. Diba? Ganun yun. Yung ang hina-hina ng papaya, diba? Very siya. Pero by God's grace, at alam niyo yung grace ng Panginoon, grabe. Nakita ko, may sunlight, nakatutok lang sa kanya spotlight. Parang pinapakita talaga ni Lord na huwag kang sumuko, ganito rin pinagdadaanan mo. Kahit gaano kabigat, gaano kahirap, pero still, magbubunga at magbubunga ka. Diba? Meron at meron ka pa rin magiging bunga. Magulat ako, ang liit, pwede mong pitasin. Pwede mong pagtripan kasi makukuha mo lang, tas batuhan kayo. Ang dami niyang bunga. Diba? Sabi ko, ang liit-liit. Kaya hindi porkit maliit ka, hindi ka magbubunga.
Di ba? Lagi mong tandaan, ang pagbubunga, di ba, ay galing sa mayamang biyaya ng Panginoon. Di ba? Hindi ka maliit lang, nagbubunga ka. Tapos, sabi sa bonsai daw. Proverbs 18 verse 13. Sabi sa Proverbs 18 verse 13, to answer before listening, that is folly and shame. To answer before listening. Ano yung folly? Ayun yung lack of good sense and foolish. Ayun yung talks a lot talaga. Foolishness kasi. Di ba? That is folly and shame. Di ba? Yung salita ka lang ng salita, sa classroom, may estudyante ba dito? Eh, nung time kasi nila Joshua, hindi na ako masyadong talks alat sa classroom nun. Talagang lesson kasi sobrang busy ko na. Pero, kasi para magkaroon ka ng interaction sa loob ng classroom, para ma-engage sila at mag-focus dun sa tinuturo mo, kailangan mo talaga mag-talks alat pag teacher ka. Di ba? Kailangan, sabi nga, sa teaching methodology namin, kailangan inside and outside ng topic mo, meron ka pa rin nasasabi. Pwede kang ang tawag nun, parang popcorn ng mga topic basta para makuha yung attention nila. Kasi mga nila attention span, mabilis na 15 seconds, ay 15 minutes, kailangan maturo mo na lahat. Kaya ako mabilisan ng turo. Kasi magbabago na naman yung nila, attention nila. Nakatingin na naman sa cellphone, kung sa ano na naman ginagawa, no? So, sobrang bilis. Kaya kailangan laging ma-engage, 'di ba? Pero tandaan natin, 'di ba, dapat may sense pa rin yung sinasabi natin, no? To answer before listening, dapat makinig muna tayo, 'di ba? So, the fool loves to speak, the wise love to understand. 'Di ba? Importante talaga yung meron tayong listening ears, 'di ba? The fool enters conversation to be heard, the wise enter conversation to learn. May mga nakakasama ba kayo sa entire ng buhay nyo na gustong-gusto nyo sila kasama pero nag-iingat ka sa mga sinasabi mo? Alam mo 'yun, yung parang civil war. Hindi mo alam kung sino ang kalaban, sino ang kakampi, 'di ba? Magsasalita ka pero mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Makikinig ka pero mag-iingat ka sa mga pinapakinggan mo, 'di ba? May mga nakakasama ba kayo na gano'n? Eh baka hindi talaga sila kaibigan, 'di ba? Ano ba yung ninaalala ko na ewan ko, may naalala kong hindi ko alam kung last Sunday 'yon na pag sinabihan ka ng kaibigan mo ng totoo, hindi ko maalala tuloy. Basta pag may sinabing kaibigan mo ng masakit pero totoo, okay ba 'yon? 'Di ba sabi niya, "Oh, okay 'yun, ganyan." Masakit pero totoo. At least hindi niya ako inaano, 'di ba? So, pero pag hindi ka sinabihan ng totoo kasi alam niyang madali kang masaktan, tapos kwinento naman sa iba, yung totoong 'yun, 'di ba? Ayun yung mas masakit, no? Kaya mas maigi directly sinasabi na lang sa'yo, no? Walang tinatago, 'di ba? So, yung mga kasi, the fool, ng mga foolish, gusto nilang mag-engage lagi sa conversation para mapakinggan sila, no? Kasi kulang nga sila sa pansin. The wise enter conversation to learn. Kaya naman yung mga matatalinong tao, nag-engage sa conversation kasi gusto nilang matuto. Alam nyo, many conflict happen because people are listening only long enough para makapag-create ng arguments. Alam nyo yun? Yung makapag-prepare ka ng next argument mo, di ba, laban-laban. Ay, ganito, ganyan. Ano ba ang, nauna, manok o itlog? Ganyan. Tapos, manok ang una. Ikaw naman, nagpe-prepare ka sa kinig na kinig ka kasi nagpe-prepare ka dun sa argument mo. Di ba? Ganun yun eh. Itlog ang nauna kasi kung walang itlog, walang kwek-kwek. Kahit wala nang kwenta yung lack of good sense na. Nonsense na yung sinasabi mo. Di ba? Bakit? Kasi nagpe-prepare ka lang para sa next argument, sa next na away. Di ba? Alam niyo yun? Di ba?
Naranasan nyo ba yun? O parang hindi na tayo lumayo sa social media. Di ba? Naghihintay ka ng next na comment para makapaglaban. Di ba? Ito yung social media, no? Itong problema na to, ginawa ng social media na worse. Hindi yung social media ang gumawa ng problema na yon. Ginawa niya lang mas worse. Yan. Everyone has an opinion. Few have understanding. Di ba? Laban-laban sa social media. Alam niyo ginawa ko? May algorithm naman ang Facebook eh. Kaya lang, hindi mo na makikita masyado yung mga kahit yung mga post ng mga friends mo, hindi mo na masyado makikita kasi may algo siya. Ang hinahanap ko lagi sa social media ko, sa newsfeed ko, yung mga word of God, mga sermon. Meron nakikinig akong sermon, yung mga reels. Tapos biglang, pagka ganun ko, may pare. Sakto, biglang napatlingon si Ten. Ano yung pinapanood mo? Kasi yung topic ng pare, yung ano, tungkol sa Holy Spirit. Na-curious tuloy ako. Pinapanood ko. Pinapanood mo. Yung pare na ano, nagtuturo ng tungkol sa Holy Spirit. Na-curious lang naman ako kasi kaka-next ko. Kaya lahat na makikita sa Facebook ko, puro sermon, puro page ng mga Word of God, ganun. Kaya wala na ako masyado makita, no? Kasi sabi ko, napaka naman ng mga balita ng puro away-away. Di ba? Kaya punuin mo yung Facebook mo ng Word of God. 'Di ba? Kung ayaw mo mag-post ng Word of God, maghanap ka ng Word of God, 'di ba? So 'yun yung ano mo, hanapin mo, no? Kasi nakakapag-reflect ka rin doon sa Word of God. Oo nga no. Ganun nga pala 'yun, no. So, marami ako mismo tinatamaan ako. Ay, talaga, oo nga kailangan ko magbagong buhay kasi ganito ganyan, 'di ba? So, tapos balik na ulit sa ano, pagbabasa ng Bible, no? Tapos balik ka ulit dun. Kasi ano eh, nade-drain yung ano natin, isip, napapagod yung isip natin. Di ba? So, minsan nag-scroll ka. Yun. Kahapon nga kasama ko si Pastor Joel, asawa ni Ate Abby. So, nakita niya yung ano, paano daw mag-VIP sa Shopee. Di ba? May 65 pesos ng VIP ka na marami ka ng voucher. Tapos hindi namin mahanap. Nakita ko yung SPay niya, sabi niya. Tapos sabi niya, ang laki ng babayaran ko. No? Tapos sabi ko, ay hindi, tignan mo yung akin. Laki rin ng babayaran ko. Sabi ko, pero tignan mo yung mga next month. Sabi niya, after nung 2 month na malaki, yung mga susunod na month, 61, 61, 61. Sabi ko, alam mo ang sikreto niyan? Nagbabasa ako ng Bible in 90 days. Kasi kakabasa kong Bible na iwasan ko ng Shopee. Diba? Kasi ang sarap kaya mag-Shopee. Ganyan. Tapos na-activate pa yung TikTok Pay Later ko. Pero 2,000 lang ang kuripot ng TikTok. Hindi ko nga pinansin. Di ba? Grabe, ang mura sa TikTok, di ba? Makikita mo, yung mga mura sa Shopee, mas mura sa TikTok. Pero hindi ko pinatulan. Sabi ko, ayoko na nga ganyan. Kaya sabi ko, we need to spend more time sa pag-aaral ng Word of God kasi nga, para hindi ka na gumastos. Nagiging magastos lang ako pag Shopee, no? Gusto ko bumili ng ganito. Yan. Yung kagabi, napa-Shopee ako kasi napaaga yung tapos nung binabasa ko. Psalms na kasi. 25 chapters. Tapos na agad. Kasi ang ikli ng Psalms eh. Tapos, napa-Shopee ako. Napabili akong steamer. Yung pang egg at saka siomay. Ganun. Dapat talaga hindi na ako nag-Shopee. Dapat binasa ko na lang yung para bukas eh. Sabi ko eh. Kaya order tuloy ako. Tapos hindi mo na makakancel kasi na-approve agad ng seller. Ano ba yan? Diba? Ayan. Kaya magbasa na kayong Bible, wag na kayong mag-Shopee. Yan. Napapagastos lang. Ano man, zero interest pa naman, 3 months to pay. Di ba? Ang mura-mura, di ba? Parang hindi mo ramdam. Pero kung 10 na yung 3 months to pay mo na zero interest, ang dami na nun. Malaki na yun. Di ba? Parang aabot ka pa rin ng 1,000. Yan. So, kanda natin, tinawag tayo ni Lord na be quick to listen and slow to speak. Di ba? Kasi, ang dali natin magalit bilang tao Di ba? Madali natin ma-misunderstood yung mga tao. Madali tayo magagalit talaga. No? So, kaya sabi, diba, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Sabi din sa Proverbs 17 verse 27, the one who has knowledge uses word with restraint. And whoever has understanding is even tempered. Yan. So sabi naman sa
Proverbs 10 verse 19, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongue. Diba? Kailangan maging prudent tayo. Ma-hold natin yung ating pagsalita. So, ang tanong, o ang challenge, have I listened enough to understand? Di ba minsan pinapakinggan natin yung mga tao, pag galit ka pa rin, hindi pa rin sapat yung pakikinig mo. Di ba? Pag inis ka pa rin, hindi mo pa rin siya naunawaan. So, kailangan intindihan natin. Point number 5, a fool trusts himself, but the wise trust the Lord. Sabi sa Proverbs 26, verse 12, do you see a person wise in their own eyes? There is more hope for a fool than for them. Pag binasa mo, do you see a person wise in their own eyes? Di ba? Parang sinasabi na, lahat nung, tawag dito, walang humble na makapagsabing humble ako. Di ba? Alam niyo yun? Di ba? Hindi pwedeng sabihin, ako humble ako. Hindi ka humble, di ba? Hambog ka na nun, di ba? Parang pinagyabang mong humble ka. Ako pinaka-humble dito. Parang ganun din, the same, di ba? Na, masabihin, napakatalino kong tao. May nagsasabi bang ganon? Madalas, kung sino yung mga totoong wise, di ba? Yung mga matatalinong tao, sila yung tahimik lang. Sabi mo, tahimik lang. Di ba? Yung tatahimik na yan lahat. Ayan. So, the root of foolishness is pride. The root of wisdom is humility. Sasabihin ng mga fool, I know everything, di ba? Pero ang sasabihin ng wise, Lord, teach me. Teach me. Di ba? Kaya minsan, nakaka-humble talagang word of God. No? Kasi the more na basic yung tinuturo ng word of God, nung sinasabi ng word of God, the more na mas lumalalim yung relasyon mo sa Kanya. Relationship mo sa word of God. Ang word of God is si Jesus Christ. Diba? The fool depends on their own understanding. The wise depend on God. Sabi ng teacher ko sa English yung first year, nagbasa ako ng Bible. Matthew, Mark, Luke, John. Paulit-ulit, sabi niya. Kaya hindi ko na binasa. Paulit-ulit lang eh. Sabi niya ganun. Yung paulit-ulit lang naman pala yung Bible, sabi niya. Di ba? So, the fool depends on their own understanding, but the wise depend on God. Many people seek wisdom from social media, influencer, popular culture. Kung ano yung sinasabi ng influencer, kung anong sinasabi ng social media, yun yung ginagawa natin. Oy, mga Mars, ito ang tamang paggawa ng, di ba? Alam niyo yun, yung mga ganong lagyan mo nga ng konting condense para mas matamis ng konti. Ganyan. Yung mga ganon. Ito, yung pinakamagandang ginawa namin sa bahay. Ganon. Bumili ka ng ganong kortina para, di ba? Gamitin mo lang yung voucher ko, yung ganyan para maraming salamat sa panonood. Alam niyo yun? Yung akala mo, nanonood ka lang, hindi mo alam na influensya ka na, kaya influencer nga eh. Di ba? Pero nakakatuwa yung mga nagbablog ng mga maka-Diyos. At umating nga kami ng prayer meeting para ganyan-ganyan. Nakatutuwa rin ako sa ganun. Di ba? Ganun yung mga tono nila, di ba? Na-influensyahan din sila ng ibang influencer. Kaya lahat ng tono nila ganun. Di ba? Walatang nanonood lahat. Boring na boring ba? Di ba? Sa sobrang boring mo. Paano gumawa, alam mo nang mag-adobo, pero nag-search ka paano gumawa ng adobo. Extreme. Yung merong saba, yung, saging. Yan, ganyan. Yung merong atay, ganyan. So, di ba? Masyado tayong de-depend. No? Nagsisik ng wisdom ng influencer. Tapos sabi pa ng isang influencer, ng artista. Di ba? Dahil marami pa rin nagtatago ng kanilang mga emosyon. Ganyan. Tapos ikaw din, ay, oo nga, no? Kasi sabi nung isa, iwanan mo lahat. Diba? Yung mga nag-gym dyan, no? Yung mga nag-gym. Iwanan mo lahat. Diba? Pati pamilya mo, iwanan.
Grabe, di ba? Grabing influencer yun. Di ba? Grabing coach yun. Kung magko-coach ka ng mga hindi maganda. Di ba? So, dapat tayo ay physically fit. Tapos, spiritually. Di ba? Yung spiritual ding buhay natin. No? Hindi lang tayo nakikinig. Di ba? Sa Hindi tayo nakikinig sa social media. Nakikinig tayo sa God's Word. No? Okay lang manood ng mga tutorial, mga ganyan, okay lang manood. But wag mong i-neglect yung God's Word. Kasi true wisdom comes from God. Yung totoong wisdom nang galing sa Diyos. Yan, sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge natin si Lord. Bakit? Kasi baka sa mga sarili mong ways, sarili mo yung ina-acknowledge mo, hindi ka nagsasubmit kay Lord. Sabi, He will make your path straight. Diba? Ganda ng sinasabi ng banal na kasulatan. Diba? Dapat talaga, ina-apply natin. Diba? Sino ditong nag-GPS? Google Map, Waze, yan. Diba? Yung pag nasa kotse ka, kaya magmumotor, pag di mo alam yung pupuntahan, di ba? Mag-Waze ka, Google Map. Tapos, anong gagawin mo? Di ba? Magbibigay siya ng direction. Kasi niya, kumaliwa, pero kumanan ka. Di ba? Dumaretso. Tapos kumaliwa ka. Di ba? Ano nangyari? No? Mag-work lang yung GPS kapag sinunod mo yung direction. Likewise, yung God's guidance only works kapag sinunod mo yung voice ni Lord. Di ba? Pag pinakinggan mo yung sinasabi ni Lord. Di ba? Gagana yung God's guidance kapag sinunod mo. The same kapag nag-waze ka pa, nag-map ka pa, di ba? Kung hindi mo susundin yung direction. Sundin natin yung God's guidance. Kaya ang tanong, are you trusting your own wisdom more than the God's word? More than God's word? No, today we learn 5 marks of foolishness. Una, refusing accountability. Pangalawa, rejecting correction. Pangatlo, living with uncontrolled anger. Pang-apat, speaking more than listening. Panglima, trusting ourselves instead of God. Tandaan natin, yung opposite ng foolishness is not intelligence. Ang opposite ng foolishness is godly wisdom. And wisdom begins with fearing God. The question, hindi question yung am I smart? No? Ang question is, am I wise in God's eyes? 'Di ba? Sa mata ba ng Diyos? 'Di ba? Tayo ba ay matalino? Maybe today the Holy Spirit revealed an area sa buhay natin na mayroong foolishness, no? Perhaps pwede mong biniblame mo yung mga ibang tao, nagre-resist ka ng correction, nag-struggle ka sa anger, o gustong-gusto mong gustong-gusto mong maging argumentative, no? Yung nakikipag-argue. Maybe you trust yourself more than God. Kaya ngayon, don't harden your heart. Habang pinapatigas mo yung puso mo, darating ang oras, si Lord na magpapatigas niyan. The same na nangyari kay Pero. Diba? Sabi, let my people go. Sabi niya, hindi. Tapos sabi niya, sige, go. Tapos, maya-maya, ay, hindi. Tapos, sige, go. Ay, hindi. Sige, go. Diba? Lagi niyang hinaharden puso niya. Dumating ang time, pag binasa nyo, si Lord na mismo nagharden ng puso ni Pero. Kaya wag mong hintayin i-harden ni Lord yung puso mo. Habang kaya pa. Di ba? Wag mo nang i-harden yung puso mo. Di ba? The good news is that Jesus Christ came to save fools like us and transform us into wise followers of Him. Di ba? Ginawa tayo ni Jesus
na mga wise followers. Kaya today, surrender that area to God. Ask Him for wisdom, ask Him for humility, ask Him to make you more like Jesus, more like Christ. Because every step toward Jesus is a step away from foolishness. Habang lumalakad ka kay Jesus, lalo kang lumalayo sa pagiging foolish o sa foolishness para hindi ka na maging fool. Di ba? Kaya every step toward Jesus is a step away from foolishness. Yan yung dapat natin gawin. Lalo tayong lumapit kay Jesus para ma-overcome natin yung foolishness and mag-stop na tayo being a fool. Ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, dapat mo munang-unang ialay ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. Upang lubusang makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, Amen.